Maraming po salamat. Maupo tayo lahat. Secretary Voltaire Gasmin, General Gregorio Pio Katapang Jr., Lieutenant General Leonardo Riveri, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Vice Admiral Jesus Millan, Most Reverend Leopoldo Tumulak, Undersecretary Manuel Bautista, graduates of the Major Services Officers Cadet Courses, family and friends of the graduates, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw pong ito, minamarkahan natin ang pagbubukas ng bagong kabanata sa buhay ng 146 na bagong opisyal ng ating uniformadong hanay. Mula sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nagtipon kayo bilang grupong binibigis ng iisang hangarin, ang maglingkod sa ating mga boss at siguruhin na palaging maipapagtanggol ang kanilang kapakanan at ngayon nga, sa inyong pagtatapos, isa na namang mahalagang hakbang tungo sa katuparan ng adhikain ito ang isinasagawa ninyo. Siyempre po, bagaman katangi-tangi ang kakayahan ng bawat isa sa inyo, talaga naman dapat natin bigyan pugay ang mga ginawaran ng Presidential Saber, Secretary of National Defense Saber at Chief of Staff Saber. Kayong mga nagpakita ng kakaibang husay, talino at tapang sa pagsasanay. Sa pagsulong ng inyong mga karera, kayo ang magiging pinuno ng kasunduluhan. Naway marangal ninyong tanganan ng mga espadang ipinagkaloob sa inyo sa araw na ito at magsilbi kayong huwaran sa inyong mga kapwa-opisyal at sa inyong mga pamumunuan. Tiwala nga akong sa panahong ipinamalagi ninyong lahat sa Officer Candidate Course ay natutuhan ninyo ang ibig sabihin ng pagiging pinuno. Hindi magiging madali ang trabaho ninyo. Bilang sundalo, hinihiling sa inyo ang ibayong sakripisyo at malasakit. Mas patindi pa dyan ang hinihingi sa inyong pagiging opisyal. Magkakaroon ng mga pagkakataon kung kailan buhay ng inyong mga kapwa-sundalo ang nakataya sa inyong desisyon. Sa panahon ng pangangailangan, sa inyo babaling para sa direksyon at inspirasyon ang inyong hanay. Higit sa lahat, sa harap ng taong bayan, kayo ang magiging mukha ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ibang klaseng tapang at nangalang kailangan upang matupad ang inyong mga tungkulin. Sasaba kayo sa peligro, sa harap ng bala at maski ng bagyo. Nakikita natin yan tuwing may darating na kalamidad. Frontliner kayo sa pagliligtas ng mga kababayan nating tinamaan ng sakuna, sa paglilinis ng mga kalsada, daungan at paliparan upang mapabilis lalo ang pagdating ng agarang lingap, at sa pagtiyak ng kaayusan sa mga apektadong komunidad. Bago pa dumating si Yolanda o si Ruby o anumang bagyo, naroon na kayo nakaantabay upang tumupad sa anumang atas o pangangailangan. Nakikita rin natin ang inyong kalidad sa pagharap sa mga bandido at teroristang pilit buwabasag sa kapayapaang matagal na nating pinagpagurang makamtan. Higit pa rito, ibang klaseng tapang at dangal din ang ihilingin sa inyo sa pagharap sa tuksong maaaring maengkwentro habang nagsisilbi sa bayan. May mga magtutulak ng sobrang hitik sa salapi, kapalit ng pirma. May mga magtatangkang padaliin ang buhay ninyo, kapalit ang prinsipyo. Alam kong gagawin ninyo ang tama dahil tiwala akong nakikita ninyo ang magandang bunga sa pagtak natin sa tuwidadaan, sa paglilinis natin sa burokrasya at sa pagtugis natin sa mga tiwali. Naibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at sa kanilang sarili at natatapalan ang mga butas sa sistema. Ang pondong dati napupunta lamang sa bulsa ng ilang mapagsamantala, ngayon na itututok na natin sa mga pangangailangan ng bansa. Kabilang po ang sandatahang lakas sa mga nakikinabang dito. Mula sa mga housing unit na nailaan at naipamahagi na sa ating reformadong hanay hanggang sa mas modernong kagamitan tulad ng mga barko, helicopter at sandata, talaga naman pong napapatunayan natin na may mabuti at konkretong bunga ang pagbabalik ng integridad sa pamamahala. Mahaba pa magiging takbo ng inyong paninilbihan. Madalas, tahimik ninyong gagawin ang mga atas sa inyo. Hindi mapapansin ng kalakang publiko ang pagbubuwis ninyo ng pawis at pati dugo upang mapangatawan ang inyong uniforme. May mga pagkakataong sa kabila ng inyong pagsisikap ay paulanan pa kayo ng batikos. Ngunit hindi naman parangal at papuri ang habol natin nang pumasok tayo sa serbisyong pampubliko, di po ba? Basta't makatulong ka, sapat na yun. Basta't makaambag ka sa positibong pagbabago, sapat na yun. Kaya nga po, sa mga magtatapos ngayong araw na ito, pangatawanan ninyo nawa ang ranggong ikinabit sa inyong uniforme. Naway maalala ninyo na ang bawat kilos ninyo, bawat salita, bawat pasya sa bawat sangandaang kakaharapin ay manganganak na maraming implikasyon sa boss na ating sinumpaang pagsilbihan.
at naway maalala ninyo ang mga aral na ibinahagi sa inyo sa kursong tinatapos ninyo sa araw na ito. At masabi ninyong, ginawa ko ang lahat upang gamitin ito sa ikababuti ng aking kapwa Pilipino. Kailanman ay hindi ako nabigong maging totoo sa sinumpaan ko. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much to His Excellency Benigno S. Aquino III. Please rise for the